Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Ozora na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa isang napakahusay na detective na tinangkang patayin ng mga korap na government officials pero hindi nila inakala na napakadelikado niyang tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Akeo na pinahirapan ng isang pangunahing testigo sa paglilitis, para pigilan silang magpatotoo pa, at pilitin silang aminin na nagsinungaling sila sa nakaraang paglilitis. Pagkalipas ng mga araw, napawalang sala si Mayor Park ng Hanem sa mga kaso ng pandaraya sa halalan at pagpatay. Sa kabila ng kanyang katiwalian at ilegal na gawain, si Park ay hinahangaan ng mga tao dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Gayunpaman, layunin ng mga taga-Yusig na ibunyag ang kanyang mga krimen. Di nagtagal, nakilala ni Detective Han Do-kyun at ng kanyang partner na si Moon Sun-mo si Akeo para bayaran siya sa pagpapatahimik sa isang testigo at pagpatay sa kanya. Walang kamalay-malay si Do-kyun na nagtatrabaho para kay Park na dumating ang kanyang superior na si Hwang na nagpaplanong arestuhin si Akeo para sa kanyang mga krimen. Nataranta, nahuli si Da-kyung nang dumating si Sun-mo. Sinubukan ni Akeo na tumakas ngunit nahuli ni Sun-mo. Natuklasan ni Hwang ang ebidensya na nagsasangkot kay Da-kyung na humantong sa isang paghaharap. Si Da-kyung ay hindi sinasadyang naging sanhi ng pagkamatay ni Hwang, at pagkatapos ay maling inakusahan niya si Akeo sa pagpatay kay Hwang. Kinabukasan, si Da-kyung ay nahaharap sa interogasyon ng mga investigador, kabilang si Chun. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Do-kyung na magbigay ng maling testimonya, nananatiling may pag-aalinlangan si Chung dahil sa mga hindi pagkakapare-pareho sa kaso. Nang maglaon, hinimok ni Do-kyung ang lahat na manahimik tungkol sa insidente, at nag-aatubili, sumunod si Sun-mo dahil malapit siyang kaibigan. Pagkatapos ay binisita ni Do-kyung ang kanyang matagal ng na-hospital na asawa, na isiniwalat na tinanggap niya ang maruruming trabaho mula kay Park para lamang sa pagpapagamot nito. Plano niyang magbitiw sa pagkapulis at maging personal bodyguard ng mayor. Nang maglaon, patuloy na iniimbestigahan ni Chung si Do-kyung tungkol sa pagpatay sa testigo sa paglilitis. Sa panahon ng investigasyon, dumating si Prosecutor Kim na may dalang ebidensya batay sa testimonya ni Akeo. Tinanggihan ni Kim ang pagbibitiw ni Do-kyung at pinilit siyang maging isang especially iya na pinagbantaan siya na makulong kapag hindi siya makikipagtulungan sa imprisoning Park. Lumipat ang eksena sa pag-imbita ng alkalde sa mga miyembro ng partido ng oposisyon upang talakayin ang plano sa pagpapaunlad ng lungsod ng Hanem. Tumanggi ang oposisyon, na nagdulot ng kaguluhan. Kasabay nito, nakipagkita si Do-kyung kay Park na ipinaalam sa kanya na hindi siya maaaring magbitiw dahil nagsalita na si Akeo tungkol sa kaso. Nang malaman nito, ipinangako ni Park na haharapin si Akeo ng mabilis. Pagkatapos, dumating ang isang miyembro ng partido ng oposisyon na nakahanay kay Park na pinangalanang Byung-jo, at binanggit na pinagalitan ni Park ang lahat ng partido ng oposisyon. Gayunpaman, inihayag ni Park na kailangan niyang gawin ito dahil malaki ang pakinabang sa kanya ng proyekto, lalo na't marami siyang natanggap na suhol. Sa ibang lugar, hiniling ni Do-kyung kay Sun-mo na maging bodyguard ni Park at umalis sa puwersa ng pulisya, binanggit na si Sun-mo ay bukas palad na babayaran ni Park. Hindi nagtagal, si Mo, na sumusunod kay Da-kyung, ay sumang-ayon sa kahilingan. Sa kabilang banda, si Akeo ay pinatay sa kulungan ng mga alipors ni Park. Kinabukasan, kahit nagama ng pakiramdam na patay na si Akeo, nakatanggap si Da-kyung ng mga banta mula kay Kim na may video tungkol sa kanya na ipapadala sa kanyang asawa. Dahil dito, si Da-kyung ay hindi makalaban at sumunod sa lahat ng utos ni Kim. Sa gabi, dumadalo si Da-kyung sa pagpapakilala ng Hanem City Development Project na pinamumunuan ni Park, kung saan nagpahayag ng pasasalamat si Sun-mo kay Da-kyung para sa pagkuha ng isang kumikitang trabaho na may makabuluhang mas mataas na sweldo kaysa sa puwersa ng pulisya. Gayunpaman, biglang pinamunuan ni Byung-jo ang isang grupo upang guluhin at tutulan ang pag-unlad. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Sun-mo na pigilan si Byung-jo, ngunit sa huli ay inaatake siya nito. Nang masaksihan nito, nagalit si Da-kyung at sinaktan sila. Sa gitna ng kaguluhan, sinasamantala ni Byung Park ang sitwasyon, na sinasaktan ang sarili para makakuha ng simpatiya mula sa publiko. Nang makita ang balita tungkol kay Park na nanalo sa puso ng mga tao, nagalit ang mga superiors ni Kim at hinimok si Kim na ilantad ang mga kaso ni Park. Sa kabilang banda, hiniling ni Park kay Da-kyung na alisin si Byung-jo, na papalapit. Gayunpaman, tumanggi si Da-kyung na nagsasabi na siya ay malapit na sinusubaybayan ng mga investigador. Nang marinig ito, sabi ni Park may pinaplano si Park nang hindi sinasangkot si Da-kyung.
Nang maglaon, dumating si Byung-jo, ngunit si Park na nakakaramdam ng pagtataksil ay nagalit at nagbanta kay Byung-jo na humantong sa isang standoff sa pagitan nila. Bigla, si Byung-jo ay sinaktan at pinatay ni Sumo. Nang masaksihan ito, nagulat at nagalit si Dakyong kay Sunmo, ngunit mabilis na pinatigil ni Park ang pagkilos ni Dakyong at ipinahayag ang kanyang paghanga sa gawa ni Sunmo. Nang sumunod na araw, muling binyantaan ni Kim si Dakyong na mabilis na mangalap ng ebidensya ng mga krimen ni Park. Dahil sa takot ni Kim, hindi sinasadyang isiniwalat ni Dakyong na alam niya ang tungkol sa isa sa maruruming negosyo ni Park na pinamamahalaan ng kanyang sekretarya. Sa gabi, hiniling ni Kim kay Dakyong na maging isang especially iya at maglagay ng wiretap sa sekretarya. Gayunpaman, si Dakyong ay naharang ng isang grupo ng mga thug na nagbabantay sa lugar na nagdulot ng kaguluhan. Mabilis na pinatigil ng sekretarya ang kaguluhan nang mapansin ito. Nang maglaon, tapat pa rin sa alkalde, ipinaalam ni Dakyong sa kalihim na maraming pulis at paiskal na si Kim sa labas. Nang marinig ito, nataranta ang sekretarya, ngunit biglang sumulpot muli ang mga tulisan, inatake si Dae Kyan at kinuha ang kanyang sandata. Pinipigilan sila ng sekretarya at hinihimok silang umalis kaagad. Kasabay nito, napansin ni Chung na nagbabantay sa labas ang sekretarya na sinusubukang umalis at agad siyang hinabol, ngunit ang sekretarya ay nakatakas sa tulong ni Sengmo. Samantala, si Dae Kyan Dokyong, galit na galit sa pananakit at pagkakuha ng kanyang sandata ng mga magnanakaw, ay sumugod sa pagbabanta sa kanila. Sa bandang huli, nagawa niyang supulan ng mga ito, at sa hindi inaasahang pagkakataon, napag-alamang may bitbit silang malaking dami ng droga sa sasakyan. Sa kasamaang palad, ang kotse ay biglang sumabog, na sinisira ang karamihan sa mga narcotics. Nang sumunod na araw, kitang-kita ni Park ang pagkabalisa ng mapagtantong nawala ang lahat ng kanyang mga gamot at ang kanyang sekretarya ay nasa ilalim ng investigasyon para sa kaso. Sa gabi, si Sunmo ay inutusan ni Park na dalhin si Jokyong na lumalabas na mayabang dahil sa kanyang yaman at pagkakasangkot sa maruruming gawain ni Park. Pagdating ni Jokyong, kinwestiyon agad ni Park ang relasyon nila ni Kim dahil nakatanggap siya ng impormasyon na madalas silang magkita. Ibinunyag ni Jokyong na si Kim ay nagtatanong sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Hwang, at ngayon ay saksi na siya sa pagkamatay ng trial witness. Nang malaman ito, galit na galit si Park dahil malalantad ang kanyang katiwalian. Nang maglaon, sinundo ni Sunmo ang sekretarya pagkatapos magpalipas ng araw sa istasyon ng pulisya at sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay din niya ang sekretarya sa utos ni Park. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference si Park humihingi ng paumanhin sa mga pagkakamali ng sekretarya at itinaboy siya para humingi ng simpatiya sa publiko. Sa ibang lugar, galit na galit si Kim dahil ang sekretarya ni Park na naging pangunahing saksi sa katiwalian ni Park. Pagkatapos ay nagbigay si Kim ng CCTV na ebidensya ng pagkamatay ni Byung-jo kay Jokyeon at binugbog siya ng husto upang pilitin siyang umamin at magbigay ng ebidensya ng mga krimen ni Park. Gayunpaman, sinabi ni Jokyeon na sa kasalukuyan ay wala siyang ebidensya ng mga krimen ni Park. Binigyan ni Kim si Jokyeon ng isa pang pagkakataon para tumulong sa pangangalap ng ebidensya ng mga krimen ni Park na nagbabantang sisirain siya kung hindi man. Pagkatapos, binisita ni Jokyeon ang kanyang asawa na malapit ng maoperahan, humingi ng paumanhin sa hindi pa niya nagawang pasayahin. Nang maglaon, dumalo si Park sa libing ng kanyang sekretarya na ipinagpatuloy ang kanyang pag-arte sa pamamagitan ng pag-iyak ng hysterically sa harap ng pamilya at mga bisita. Dumating din si Jokyeon para komprontahin si Park, nagpahayag ng galit sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang kagamitan sa komunikasyon kay Kim at ipinaalam na nasa labas si Kim at ilang mga pulis. Sa kabilang panig, nang makitang isiniwalat ni Dae-kyun ang lahat, nagpasya si Kim na umalis. Gayunpaman, ang kanilang sasakyan ay hinarang ni Sunmo. Kasabay nito, naghahanda si Chung at ang kanyang mga tauhan sa pagbaba, ngunit hindi sila pinansin ni Sunmo at lumabas na tumawag sa istasyon ng pulisya. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan siya sa isang grupo ng mga thug na minsang nanakit kay Dae-kyun. Samantala, sinabi ni Park kay Kim na gusto niyang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa kanya. Di nagtagal, nakilala ni Kim si Park na sinamahan ni Chun, kung saan hiniling ni Park ang kanilang mga telepono at hiniling si Chun na umalis sa silid. Pagkatapos, inihayag ni Park ang kanyang intensyon na suhulan si Kim ng malaking halaga. Nang makita ang interes ni Kim, hiniling ni Dakyong na pag-usapan sila ng maayos upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Inulit ni Park ang kanyang alok at nangako ng promosyon para kay Kim kung papayag siyang makipagtulungan. Samantala, si Dakyong, palabas ng silid, ay nakita niya ang mga tulisan na minsang nang asar sa kanya. Balak niyang habulin sila, hinarang siya ni Sunmo na dinala siya sa isang silid. Doon, ipinaalam ni Sunmo kay Dakyong na inutusan siya ni Park na patayin siya na humantong sa isang komprontasyon.
Kasabay nito, habang sinusubukang agawin ni Dakyong ang baril ni Sunmo, hindi niya sinasadyang na baril ito, na nagresulta sa pagkamatay ni Sunmo. Nang marinig ang putok ng baril, tinapos ni Kim ang pakikipag-usap nila ni Park, at sa hindi inaasahang pagkakataon, naitala niya ang buong pag-uusap nila bilang ebidensya. Habang papaalis na sila, nakaharap sila ng grupo ng mga tulisan. Dahil sa takot sa kanyang buhay, pumayag si Kim na sumunod sa mga kahilingan ni Park. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Park na patayin ang isa sa kanyang natitirang mga lalaki. Dahil sa takot kay Park, walang ganang pumayag si Kim. Gayunpaman, si Dakyong, na naroroon, ay mabilis na pinasuko si Kim. Pagkatapos ay nakipagbarilan si Dakyong kay Park. Naubusan ng mga bala, wala siyang magawa at binaril ng maraming beses ni Park. Pagkatapos ay pinatay ni Park si Kim at ang isang natitirang pulis. Habang papatayin na ni Park si Daekyon, hindi niya napagtanto na nakuha ni Daekyon ang isang nahulog na bala na nagresulta sa agarang pagkamatay ni Park na sinundan ng kay Daekyon. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.